Alleluia, 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 Alleluia. Ang salita mo'y liwanag, tanglo sa aking paglakad, sa pag-akbang sa iyong landas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago ang hindi malalantad at lihim na hindi mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig." At idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos. At higit pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang gabi din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakaganda po ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Narinig natin ang sinabi ni Jesus Nazareno, "Walang natatago ang hindi malalantad at walang lihim ang hindi malalaman o mabubunyag." Ang bawat tao po may kahinaan. Ang bawat tao may kapintasan. Bawat tao may tinatagong lihim. Bakit natin tinatago ang lihim? Maaaring ito ay isang madilim na nakaraan. Maaaring ito ay hindi isang magandang karanasan. Maaaring ito ay isang maduming kasalanan. May mga pagkakataon po sa ating buhay na ang mga lihim na ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makalaya sa ating buhay. At tila baga, alipin tayo nito habang tayo ay nabubuhay. Uulitin ko mga kapatid, yung mga lihim na maaaring tinatago natin sa buhay, maaaring ito ay mga hadlang upang hindi natin maranasan ang tunay na kalayaan. Sa mga sandaling ito, na tila baga ang pakiramdam mo ay wala ng pag-asa, huwag kang susuko.
sa laban ng buhay. Dahil hangad ng Diyos na tayo ay lumaya. Uulitin ko po, nais at hangad ng Diyos na tayo ay lumaya. Sapagkat si Jesus Nazareno ay ang ating tunay na kaibigan. Siya ang tunay na mag-aakay sa atin sa landas ng kaliwanagan. Bilang kaibigan, walang ibang hangad si Jesus Nazareno kung hindi tayo ay maligtas sa ating pagkakaalipin at maranasan natin ang tunay na paglaya mula sa kuko ng kasalanan. Kaya nga mga kapatid, sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, buong puso tayong humihingi ng kapatawaran sa Diyos. At alam po ninyo, sa sakramentong ito, hindi tayo hinuhusgahan ng Diyos. Kung hindi ang sakramento ng kumpisal ay ang grasya ng pagpapatawad at pagbabalik loob. Kaya nga, anong sinabi? Maging ang pinakakatago mong kasalanan, kayang-kayang patawarin ng Diyos. Basta handa ka lang magsisi at magbalik loob. Bakit? Ilang ulit sinabi ni Jesus, dumating siya sa mundo, hindi upang tawagin ang mga banal, kung hindi upang tawagin ang mga makasalanan. Isinugo si Jesus para sa ating lahat na nagkasala sa Diyos. Tayong lahat, kailangan natin ng pagbabalik loob. Tayong lahat, kailangan nating lumaya. Maging pare, madre, obispo, kardinal, santo papa, lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo may pagkukulang sa Diyos. Ang iba sa atin may tinatago pang lihim. Pero ang mabuting balita ng Panginoon, wala tayong dapat ikatakot dahil handa tayong tanggapin ng Panginoon anumang oras na tayo ay magbabalik loob. Mga kapatid, anumang lalim ng iyong kasalanan sa nakaraan, anumang lalim ng iyong pagkukulang, handang tanggapin ng Diyos ang iyong pagbabalik loob. Ito ang pinananabikan ng Diyos na tayong lahat ay muling dumulog at lumapit sa Kanya. God hates the sin, not the sinners. Tayong mga makasalanan, mahal tayo ng Diyos. Ang ayaw ng Diyos, ang kasalanan. Kaya anong tawag sa atin? Mga makasalanang nagbabalik loob sa Diyos. Kaya dapat, wag na wag tayong matakot magbalik loob. Ito ang pangunahing layunin kung bakit sinugo si Jesus Nazareno upang hintayin ang ating muling pagbabalik, upang tayo'y magsisi sa ating kasalanan at talikdan ang maling pamumuhay. Mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan, naghihintay ang Diyos sa iyong muling pagbabalik. Ang awa ng Diyos mas malaki kaysa sa lihim at kasalanan na iyong nagawa. Ang grasya ng Diyos mas malawak kaysa sa ating mga kahinaan. Ang Diyos mas malaki
kaysa sa ating mga problema at alalahanin sa buhay. Kaya dumulog tayo sa Diyos at magbalik loob. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.